Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng International League, gusto ko lang sanang humingi ng pabor sa inyo na sana tulungan niyo akong i-boost ang video na to. Sa simpleng pag-share lang ng ating video ay napakalaking tulong na nito sa akin. At gusto ko lang sanang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 187 ng International League. Nagpalitan nga ng puntos itong sila Rukawa at Todori na labis na ikinamangha talaga ng buong manonood sa loob ng court. Habang itong mamalalaro ng Shoku ay nakikita ang matinding laban sa pagitan ng dalawang ace player na nasa loob ng court. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Dream Team ang bola at dinadala na ito ni Jade papunta sa kanilang basket. Habang itong si Ryota naman ay agad siyang binantayan ng maigpit. Hindi ko nahahayaan pa na maipasa mo ang bola sa kakampi mo. Wala nang one-on-one na magaganap sa laban na to. Kaya naman, humanda kayo dahil pipigilan namin kayo sa posisyon na ito. Yan ang sabi ni Ryota. Sabay dumipensa na nga ng mahigpit kay Jade. At talaga namang nagagawa niyang pahirapan itong si Jade sa ginagawa niyang depensa. Aba, kumukulit ang bansot na to sa pagdidepensa. Sige, dahil sa makulit ka, pagbibigyan kita. Titignan ko kung magagawa mong mapigilan ang pag-atake ko. Yan ang sabi ni Jade. Sabay bunggaw sa katawan nitong si Ryota. At talaga namang ginagamitan niya ng lakas ng katawan itong si Ryota. Ano? Kinakatawan niya ako? Nakakaasar. Napapatras niya ang aking depensa. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili na talaga namang nakakaramdam na nga ng pag-atras sa depensa. Habang itong si Jintoki naman ay biglang nagtaas ng kamay. Jade! Ipasa mo sa akin ang bola! Dali na! Ako muna ang gagawa ng play dito! Yan ang sigaw ni Jintoki na naging dahilan upang agad na ipasa ni Jade ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Jintoki ang bola, agad din naman itong naghanda para sa pagpuntos. Subalit, itong si Mitsui ay agad ding lumapit kay Jintoki at talaga namang binantayan niya ito ng maigpit. Hindi kita hayaan na makapuntos dito, ungas! Walang libreng puntos na magmumula sa'yo. Yan ang sabi ni Mitsui. Sige lang, dumipensa ka lang ng dumipensa, Mitsui. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo, na hindi mo ako magagawang mapigilan dito. Yan naman ang sabi ni Jintoki. Sabay spin moves pakaliwa ni Mitsui. Sabay isang napakagandang changing face pakanan naman ito. Sabay hugot sa bola at bahagyang umatras. Habang itong si Mitsui naman ay talaga namang nataranta at nawala ng balanse sa pagdepensa. Kaya naman, napaupo ito sa sahig. At itong si Jintoki naman ay biglang ngumiti kay Mitsui at tinitigan ito ng matalim. Kulang pa ang usay mo, Mitsui. Malabong makasabay ka sa isang katulad ko. Yan ang sabi ni Jintoki. Sabay tumalon at tumira ng isang tres. Sabay tumaliko dito at nagtaas ng kamay. Na talaga namang sobrang tiwala niya na may ipapasok niya ang bola sa kanilang basket. Ngunit, laking gulat ng buong manonood. Kahit pa itong coach nila at maging ang mga manlalaro ng Dream Team ay hindi talaga mapaniwala. Dahil na nga sa nagmintis ang tira ni Jintoki sa kanilang basket. O ano? Sablay pa ang tira ni Jintoki? Pero paano? Ang solid na nun ah, at wala na siyang bantay kanina. Yan ang sabi ng mga manonood. Nakakainis, masyado ka talagang pabida, Jintoki. Hindi mo sinisigurado ang bitaw mo sa tres. Yan naman ang sabi ni Jade. Hoy Jintoki, ano bang ginagawa mo? Libre ka na pero hindi mo pa rin naipasok ang bola. Siraulo ka talaga. Sinayang mo ang ginawa mong pagpapatumba kay Mitsui. Yan ang sigaw ng coach nila. Habang itong si Ayako naman ay sumigaw na nga ng malakas. Shoku! Ang rebound ko ninyo! Huwag niyong ahayaan na makuha ito ng Dream Team! Kaya naman, bilisan niyo na! Kunin niyo ang rebound! Yan ang sigaw ni Ayako. Dream Team! Huwag niyo rin sila hayaan na makuha ang bolang yan! Dapat sa atin pa rin mapunta ang bola! Dalian niyo na! Pumwesto na kayo! Yan naman ang sigaw ng coach ng Dream Team nang biglang nagulat ang lahat dahil na nga sa biglang tumalo na mataas itong si Hanamichi. Huwag na kayo magpagod pa dahil akin pa rin naman mapupunta ang rebound na to! Yan ang sigaw ni Hanamichi. Sabay dakma na nga sa rebound. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Shoku. Ayos!
Sa show ko na naman ang bola! Sige, may pulang buhok! Ipasa mo na ang bolang yan! Huwag mo nang hayaan pa na makuha ng Dream Team yung bola, kaya naman, bilisan nyo na at gumawa na kayo ng play! Yan ang sigawan ng matagahanga ng show ko. At itong si Ryota naman ay napabulong sa kanyang sarili. Itong si Jintoki, parang si Hanamichi rin kung mag-isip. Parehas silang gunggong. Yan ang sabi ni Ryota, sabay tumakbo na nga ng sobrang bilis para sa paggawa ng play. At itong si Hanamichi naman ay agad na ibinato ang bola papunta kay Ryota. Kaya naman, hawak na ngayon ni Ryota ang bola. At pabilis niya itong idinidribble papunta sa kanilang basket. Ngunit, agad din naman itong napahinto. Dahil na nga sa mabilis na kabawi sa depensa itong mga malalaro ng Dream Team. Kaya naman, mas minabuti na lang ni Ryota na i-reset ang bola. Mga kasama, hinay lang! Nakuha na natin ang bola sa kanila. Kaya naman, dapat masecure na natin ang puntos dito para mapalaki pa natin ang kalamangan sa kanila. Yan ang sabi ni Ryota. Sabay dribble ng bola at itong si Jade naman ay agad siyang binantayan ng mahigpit. Hindi kita hayaan na makapuntos dito, Bansot. At oo, nagkamali nga ang aking kasama. Pero tiyak na hindi na yun maulit pa. Dahil siguradong pagsisisihan niya yun. Kaya naman, babawi yun. Yan ang sabi ni Jade. Wala akong pakialam sa sinasabi mo, Jade. Basta ang aming plano ay makapunto sa inyo at matambakan kayo ng malaki. Kaya naman, humanda ka dahil gagawa kami ng play dito. Yan ang sabi ni Ryota. Sabay sinimula na nga umatake sa depensa ni Jade. At itong si Mitsui naman ay biglang tumakbo sa rainbow area na agad din namang nakita ni Ryota. Kaya naman, ipinasa niya agad ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, hindi na ito nagdalawang isip pa at agad itong tumalon ng mataas at akmang gagawa ng isang tres. Ngunit, laking gulat ni Mitsui dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Jintoki sa kanyang gilid. Ano? Nagawa niya agad na makahabol sa akin? Nakakainis. Akala ko pa naman may iwan ko na siya. Nakakaasar. Delikado ako dito. Yan ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili na talaga namang wala nang mapupuntahan pa. Humanda ka. Hindi ko hahayaan na sa inyo mapunta ang posisyon na ito. Babawiin ko ang bolang yan kahit na anong mangyari. Yan ang sabi ni Jintoki. Sabay supalpal na nga ng sobrang lakas sa bolang hawak nitong si Mitsui. Nalabis na ikinamangha at ikinabigla ng buong tagahanga ng Dream Team. Grabe! Ang galing ni Jintoki! Nakabawi na ito sa pagkakamali niya kanina. Oo nga, ang husay niya. Nakadalawa na siya dun sa may number 40 ng show ko. Kanina, nagawa niya ito mapaupo. Tapos ngayon naman, nagawa niya pa ito masupalpal. Ang husay niya sa pagkakataon na ina. Sigurado masisira na ang momentum ng number 40 na yan dahil sa ginagawa sa kanya ni Jintoki. Yan ang usapan ng mga tagahanga ng Dream Team. Habang ito mamalalaro ng dawan ay napansin ang ginagawa ni Jintoki. Alam talaga nitong si Jintoki na mainit ang kamay nitong si Mitsui. Kaya naman, siya talaga ang kanyang tinatarget. Yan ang sabi ni Yamato. Tama ka nga. At dahil sa 2 beses na siyang nagawang mapahiya nitong si Jintoki, hindi na malabo na mawala sa focus itong si Mitsui sa paglalaro. Yan naman ang sabi ni Zeto. Sa kabilang banda naman, dahil nga sa supalpal na ginawa ni Jintoki mula kay Mitsui, ang bola ay tumilapon papalayo sa kanila. Habang itong si Jade naman ay nagawa nang makuha ang bolang na supalpal ni Jintoki. Kaya naman, hawak na ngayon ng Dream Team ang bola at tinadala na ito ni Jade papunta sa kanilang basket. Dream Team, bilisan ninyo! Gumawa agad kayo ng pass break kaya naman, magsibaba na kayo dali! Yan ang sigaw ng coach ng Dream Team na talaga namang nakatayo na sa kanyang kinauupuan. Habang itong si Jade naman ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Jintoki. Kaya naman, nang hawak na ni Jintoki ang bola, mabilis niya din naman itong i-dribble at nang malapit na ito sa kanilang basket, agad itong tumalon at takmang gagawa ng isang slam dunk. Heto na ang pagbawi ko sa nasayang kong puntos kanina. Magpapasikat ako at hindi lang si Rukawa at Todori ang may kaya magpasikat kundi pati ako. Yan ang sabi ni Jintoki, sabay gumawa na nga ng isang slam dunk. Ngunit, laking gulat na naman ang lahat. Dahil na nga sa kinapos ng talon nitong si Jintoki at tumama lamang sa kanilang ring ang bola. Ano? Kinapos ako ng talon? Masyado bang malayo ang ginawa kong pagbuelo? Nakakaasar. Isang pagkakamali na naman para sa akin. Yan ang sabi ni Jintoki sa kanyang sarili. At nang pagtingin nito sa bola, laking gulat niya. Dahil na nga sa nasa likuran niya na itong si Akashi. At talaga namang dinakmanan nito ang bolang na isablay nitong si Jintoki. At sa pagkakataon na to, hindi na ibinaba pa ni Akashi ang bola. Bagkos, idiniretso niya na ito sa kanilang basket na naging dahilan upang makagawa na nga sila ng isang puntos at naging dahilan
upang maibaba na nila sa 3 puntos ang kalamangan ng show ko sa kanila. Ayos! Buti na lang nasagip ni Akashi ang bola. Sira ulo ka talaga, Jintoki. Puro ka kalokohan. Umayos ka nga. Hindi yung lagi ka na lang nagloloko sa mga tira mo. Yan ang sigawan ng matagahangan ng Dream Team. Habang itong si Akashi naman ay nakababa na nga galing sa slam dunk. Sabay nilapitan itong si Jintoki at binatukan ito ng sobrang lakas. Baliw ka talaga. 2 puntos ang sinayang mo doon ah. Puro ka kasi pasikat. Hindi mo sinisigurado mabitaw mo sa bola. Yan ang inisasabi ni Akashi. Sorry naman, hindi ko naman kasi napansin na malayo pala ang talon ko. Akala ko talaga sasakto eh. Sorry na Akashi, hindi na yun mauulit pa. Yan naman ang sabi ni Jintoki. Hoy Jintoki, ano bang gusto mong patunayan dito? Akala ko ba hindi ka nag-aabol sa pagiging ace player? Pero bakit sa ginagawa mo parang gustong-gusto mong tabunan kaming lahat dito? Okay lang naman sa amin kung ikaw ang maging ace player. Pero sana naman seryosohin mo ang laban na to. Sira ulo. Yan ang sabi ni Jade. Wala na tayong magagawa dyan, Jade. Sadyang matigas talaga ang ulo ng lalaking yan. Yan naman ang sabi ni Momoski. O siya, tama na yan. Dumipensa na tayo at 3 puntos pa ang hahabulin natin sa show ko. Kaya naman, tara na. Depensa na at pigilan natin makapuntos ang show ko. Yan naman ang sabi ni Todori na naging dahilan upang dumipensa na nga ang lahat ng malalaro ng Dream Team. Habang itong coach ng Dream Team naman ay napabulong sa kanyang sarili. Sira ulo talaga itong si Jintoki. Ayaw pa rin magseryoso sa laban. Papalitan ko ba siya o hindi? Pero sayang talaga ang talento ng lalaking ito. Sige, hindi ko muna siya papalitan. Pagbibigyan ko muna siya ng makabawi. Pero kapag nagkamali ka ulit at nagloko ka ulit sa laro, sinisigurado ko sa'yo na papalitan na kita dyan, Jintoki. Yan ang sabi ng coach ng Dream Team sa kanyang sarili. At dito na nagtatapos ang Chapter 187 ng International League.